serbisyo publiko. Tatak RMN. Oras dak alas 7:47. Buo ang integridad sa pagkalap at paghahatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda. Buo at totoo ang mga balita. Kapag tatak, RMN. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Headlines. Sa Diretso Balitang Surigao, nandiyo mga radyo man idol, Jojo Aferol. Idol Gerson Galotera Fuentes. Kwadlaw na Huwebes na, Pizza 23, sa buyan sa Abril 2026. Sa headline sa atong mga balita, talent showcase, tagpahigayon, agig pagsaulog sa Solo Parents Week. Tuyo ka mga drug suspect na dakpan sa gilunsad nga law enforcement operation batok na sa illegal nga droga sa mga kawani ng General Luna Municipal Police Station. City Fire Marshal Senior Inspector Quinto tagpaklaro na tagdili gadyon ang pagbaligya ng mga bote-bote ng gasolina o giban pa ng mga produktong petrolyo. Atay lawa sa 35 anyos nga layaking nabagtang way kinabuhing naglutaw sa dagat nagipaubos na sa postmortem exam. Kadaguan sa DOST Feebox nagpahimangno ngadto na sa publiko na dili dadyon mo tuo ngadto na sa mga tagpakanat na fake news inikalabot na sa mga linog na mitumaw. LTO mibutyag sa panadyong law enforcement operation nga taghimo. Sa balita sa gawas sa nasud, nagkasabot sa bakuman an matud pa kadaguan nan France lagip na isaba sa United Kingdom para na sa paghatag nan kahigayunan para na sa mga illegal migrants na matopa makalampas ng English Channel. Sa balitang paugnat sa kusog sa NBA, Victor Wembanyama ng San Antonio Spurs miangkon sa pasinugog sa NBA. Samtang sa showbiz, aktres na si Matet De Leon ang nagpadayag ng cryptic post may kalabutan sa mga tag-adap na matupa wayay mana na nakuha. Kapalitang panghimagas layaking nagpakasal sa usa ka manika miani kini klase-klaseng reaksyon layaki may depensa. Tatak RMN. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Sa detalye sa atong mga balita, talent showcase tagpaygayon suyod ng City Gymnasium kagahapon agig pagsaulog ng Solo Parents Week na kundiin ang mga nagkalaing-laing mga grupo sa mga nagkalaing-laing barangay sakop ng Surigao City ang tagpakita nila mga nagkalaing-laing talento para na sa pagsadyaw ini partikular na sa pagpadayag ng mga ini sa ilay sa mga aktibidad para na sa pagpaningusog sa selebrasyon sa Solo Parents Week. May padayag dito ng mensahe sa ngayan ni Mayor Paul Dumlao, si Attorney Jeffrey Galido, ang City Budget Officer na kundiin tagapaabot nini, kuno importante para na sa gobyerno syudad ang mga solo parents. Treat yourself less than those who are complete. Kay bay ka mo daoy sa solo parent na dili pwede mabuha ng mga full parents. Pag you are a solo parent, pwede kang mamuyab. Kami, mga full parent, dili ka doon pwede. Diba? Kumampan ako matanawan ang kadaganan mga ulitaw ganahan ng solo parent. Why? Responsable, guwapa, kabayona, alaga. Mga nakatawa. Dili sa diyang pasabot ang pag solo parent ka mo, manghanap na sa gamunan another parent. Dapat naligan na ako free and lonely. Kaya ka mo, free and happy, dapat naligan na ako free and lonely. So that a lonely and a happy parent will both become happy parents. Di ba? Sana rin kabayan mo na excited na ka mo kaya pila ni ka contestant? Uno? Upat? Sa upat ka contestant, sigurado na ka mo daw first, second, third, fourth. Yan ang kompetensya. Di ba? Plus dapat yung mga judge, dapat siguro preview ni. Siguro natin 5,000? Wow, sana all. Wow. Ako, dili mo ko pwede mag-solo parent. Kaya ako lang mga din ang mga partner, lapsan na ako baby. So I hope na kung uno ka malipayon, ang original sa ng full bone parent, dapat ingana sa kamalipayon ang mga solo parents. Kung kayo ka mo, tungkol sa inyong pagka-solo parent, habok ng mga balaod, habok ng mga ordinansa at nagpasa
diri sa ato lokal na paggamana sa Surigao City. Diyan mga special privileges katagatag ng syudad para sa mga solo parent. Ang ato head sa CSWD is an example of a very happy solo parent. Unsa ija murag si Jeffrey Galini nagpasinugda na ija gadto ipaabot dito sa konseho na whatever benefit na pwede ihatag sa solo parent dapat mahatag ng panggamana ng Surigao City. Antepik sa na imong pagpadayag sa mensahe ni Attorney Jeffrey Galido, ang City Budget Officer, sa ngayan ni Mayor Paul Dumlao. Sa mo'y na pagpahigayon o kompetisyon, ang mga midaog sa talent showcase kagahapon, ang 4th place, ang angkon, gikan na sa mga solo parents, gikan na sa Barangay Sabang. 3rd place, amon Barangay Washington. 2nd place, ang Barangay San Juan. Ug 1st place, ang Barangay Taft. Samtang, sa mo'y na pagpahigayon ng Solo Parents Week, ang may padayag dito na nidya na pagpaningusog ang Federated President ng Solo Parents diri sa Surigao City na si Dodel Alaan. Ini partikular na sa ija isab pagpasalamat ngadto na sa gobyerno syudad sa matupatag-hatag sa ilang nakahigayunan sa muna pagpahigayon na aktibidad. Magandang adlaw sa inyo niya mga kasolog, mga katauhan diri sa Surigao City. Isip ko sa ka-elected na Federated Solo Parent Association o itawag na namin na HUGS kung may mga solo parents diri sa Surigao City. Nagpasalamat kami, especially sa atong Surigao City government headed by our Honorable Mayor, Honorable Dumlao, Paul Vince Dumlao, and also to the CSWD of Surigao City na nagpahigayon kining long week na celebration sa solo parents. This is also to recognize na ang solo parents may dako sila na contributions diri sa atong home or sa tanan mga solo parents na wala pa'y taon na recognize. Now, kini na programa, aside sa this is what we call their anniversary, it is somewhat could help also acknowledge their, aside from, as what I've said, contributions ng mga solo parents, kay dili man lang sila solo na literal na nag-inusara, kundi solo sila na may kauban, pinaagi sa pagtumala ng atong mayor o ng atong CSWD. Antepik sa na yung pagpadayag ng Federated President ng Solo Parents diri sa Surigao City na si Dodel Alaan. Sa dugang hanay sa itong mga balita, nadakpan ang mukabatuyo ka mga drug suspect sa himong drugs operation ng mga kooperatiba ng General Luna Municipal Police Station yadtong milamayng adlaw sa panay nga pagpangingsog sa kampanya sa illegal nga droga. Natigan ang mga operasyon pasado alas 12:40 antak na sa tungang gabi, partikular na diha sa may Purok 2, Barangay Malinaw sa lungsod ng General Luna, Surigao del Norte. Ang tuyo ka mga gikonsiderang street level individual drug suspect na sila si Jason Ridias Pacanyo, 34 anyos, Aldani Duzol Iskusura, 36 anyos, o sa kadagalang Julius o Junius Porcadilla Magaluna, 42 anyos, nga parihong mga street level individual ang nakuhaan kani sumubalor 5 ka plastic sa siya sa tagtuang droga nga mintimbang sa 8.4 gramos nga nagkantidad kini sa 57,377 pesos. Ang tuyo ka mga nandakpan ang giposasan kilain kini sa mga operatiba human positibong giduhoy ang usa ka plastic sa siya sa tagtuang droga ni Jason Ridias Pacanyor og nakuha usab ang 5 ka plastic sa siya sa posisyon nila ni Aldani og Janios. Nasayran nga ang tuyo ka mga drug suspect ang gikasuhan na kini sa kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa Rabaradyon pa, sa dugang pa ng mga balita, City Fire Marshal, Senior Inspector Eduardo Quinto, tagapaklaro na tagdiligadyod ang pagbaligya ng mga bote-bote na gasolina o iban pa ng mga produktong petrolyo. Ini partikular na sa iyan sa pagtudlo na lodyo sa nasinati sa pagkuman na krisis sa produktong petrolyo, ang naangayan na sundon gyapon ang balaod. Ito yung pagpamadlong, no? Kay kuan magina siya, ginabawal kayo ng kanang mga pagbaligya o buti-buti. In fact, sa mga islands, aga na ng cases nga na hapon sa atong nga embargo ng
ngayong Oto may hapon no. Katong sunog kagahapon adlaw sa may barangay Washington. Isa sa bodega no. Diyan Mr. Rodrigo Baho. Atong naisayran dito nga ang cost sa maong sunog is ang katong ay plug nga two-way radio, handheld radio ang tawag. Siguro na pasagdan na ito. Anatipik sa nahimong pagpadayag ng City Fire Marshal na Senior Inspector Eduardo Quinto. Sa dugang hanay sa mga bitag, gihyutan na lang sa mga kawani ng Surigao City Police Station ang resulta sa post-mortem examination nga gipahigayon sa City Health Office sa nabagtang nga patayng lawas sa usa ka 35 anyos nga layaki. Kagahapon adlaw na baniog ang mga residente sa Barangay Tabla, partikular na sa dagat nga bahin sa City Boulevard, human nga nabagtan nga wa nay kinabuhing naglutaw. Ang patayng lawas nga nakilay-ang si Alexis Olbina Kinyanula, 35 anyos na sayran nga residente kini sa parok kuna barangay San Juan sakop ning syudad diin at nagtuhuan kining adunay gibating depresyon hinungdan nga naglutaw nga wa nay kinabuhi pana base sa PNP nga huyaton pagihapon ang resulta sa postmortem examination nga gikan sa City Health para matumbok ang hinungdan sa kamatayon nining nabagtang patayng lawas sa usa ka layaki sa City Boulevard kagahapong adlaw. Sa rapadyon pa, sa dugang pa ng mga balita, kadaguan na Department of Science and Technology o DOST FIVOX ang tagpadayag anilan na pahimangno nga na sa publiko na dili unta mutuodadyon sa mga nagpakanat na fake news, partikular na kung Joy Masinati na linog. Tagapadayag ni Dr. Wenchel Ayan Sevilla, ang Chief ng Seismology Division ng DOST FIVOX, na kasagaran inigatod anahimong matod pa kaatbang nila, ilabi na kung nadyaoy mga mutumaw na mga pagtayog o linog. Isa po sa mga kalaban namin ngayon, fake news. Di po ba napapansin niyo po pag may malakas na earthquake, kung ano po yung mga balita, mga pananakot. So, pakiusap po natin sa ating mga kababayan na kung kukuha po na impormasyon sa mga authorized agencies, FIVOX po, local government units po, para po hindi po tayo mabiktima ng mga fake news. So yung mga pinapakalat ngayon po na parang nag-create ng panic, hindi po dapat paniwalaan kaagad. Kasi usually ma'am, di ba, kaya nagpapalabas sila para kumuha ng likes, ganyan, mga views. Pero pang-content po. Pero ang epekto naman ito, takot, panic, di po ba? So, Natabik sa nahimong pagpadayag ni Dr. Winchell Ayan Sevilla, ang Chief ng Seismology Division ng DOST FIVOX. Sa dugang hanay sa ito mga balita, taliwala sa mga nasinating krisis kuman na panahon na nagpadadyon paghihapon ang Law Enforcement Operation ng Land Transportation Office on LTO sa mga malapason sa Balaod Rapico. Diin milunsan kinig sunod-sunod ng mga checkpoint sa kadayanan sa gihimong pitik bulag operation hangtod kini sa panahon sa kagabion. Doon ay mga gipahimong o gipanghigayon nga surprise checkpoint para masuta ang mga sakyanan nga doon ay dipik tusong mga kagamitan. Tumong sa maong operasyon ang masigurong luwas sa pagbiyahe sa mga motorista. Samtang sa pikas bahin, mibutyang usaba ang Land Transportation Office nga adunay extension period sa mga expired driver's license sa non-registration sa buyan sa Abril, diin tugutan usab kini nga morinyo hangtod na kini sa buyan sa Hulyo nga walay penalty base sa mga gipagawas nga memorandum circular gikan sa kauluhan. Sa exclusive interview ng RMN-DXRS kang na Deputy District Head nga si Georgine Parunya, tagbutyang usab nini ang maong kamanduan. Sa kaninga pangutana to na mo dalamudo na anak-anak kini sa social media, sa mga national nga mga announcements sa mga taga-media pod. Last April 15 ang atong buhatan sa Central Office through our Assistant Secretary Marcos Lacanilaw nagpagawas og usa ka memorandum circular diin tungod lagi nining mga pagkitabog karon labi na kini nga crisis nga ito kasi natin karon nanay ato na extension sa validity. So katulong kung mga for example kay lisensya, rehistro, conductor's license, kini student permits, apel na katong registration sa sakyanan beginning sa April 2026 kini siya kibali i-extend, na extension for a period of 3 months from the respective dates of expiry. So, kung siyang pagkaroon ka, ang validity na ito para sa July, July.
So kung review sila kayo sa opisina, wala pa na hindi na pwede mauna. Nakikitawag nga waiver sa mga penalties. So how about ang katong last day of March? Intended din siya mo apply ang violation or kining matawag na ito mga penalties. So dinigyan siya sakop sa maong April man ang applica. April man, ang beginning April 2026 man i-quadri sa memorandum circular in attention. So, ang natipid sa pamahayag ni Deputy Chief ng LTO nga si Georgine Parunia sa kinatibukan nag-auhag paghihapon ang buhatan ng Land Transportation Office sa kadtong mga expired nga mga driver's license ug registration nga mag-renew kanunay sa ilahang nga mga na-expired nga mga driver's license o mga rehistro sa sakyanan para usab sa luwas nga pagbiyahe taliwala sa panayong law enforcement operation sa kadayanan. RMN News, Diretso Balitang Surigao. Sa papadadyon pa, dirigaban sa Diretso Balitang Surigao, sa balita sa gawas sa nasud sa United Kingdom, maggagahin na mabot sa 660 million pounds o mato pa, kaping kuyang $892 million an gobyerno dito ngadto na sa France ini para sa musunod tuyo ka tuig agig kabahin sa matupa bag-o nakasabutan na naangkon ini para na sa pagpugong sa pagtaas ng illegal migrant na matupa mitabok sa English Channel. Sa pagparehag ng mga opisyal sa UK na namuna pondo ang paggamiton para na palampason pa o palapdan ang seguridad para na sa mga baybayon na northeastern France na kundi nakatala dito ng libuan ka mga illegal na mga migrants na mutabok hangtod na makakadto sa United Kingdom. Base na sa datos, miabot na sa kapinkuyang 41,000 kabuk tao ang namitabok sa English Channel atong 2025 na kundi na pareho isab hapitra ang record atong 2022. Balitang Sports. Ang bituon sa San Antonio Spurs nga si Victor Wembanyama mihimo kinig makasaysayanon nga pasidungog human nga gipanganlan kini sa NBA Defensive Players of the Year kagahapon adlaw. Si Wembanyama nahimo kinig labing una nga unanimous nga mananaog sukad sa pagkahimugso sa maong pasidungog 43 ka tuig ng milamay. Sumala pa ni Wembanyama nga proud kini nga matawag og first ever unanimous matod pa ni Wembanyama nga nakakuha kinig perfect tong 100 kabuto sa gikan sa media ballots o uban pa sa iyang mga kaibanan o mga kateam sa NBA. Balitang Showbiz. Kontrobersyal ang nahimong cryptic post na actress na si Matet De Leon na inihuman na nagpakita nan matupa hulagway nila naman nagsuon na kaiban an ija mga igsuon na sila Lotlot De Leon, Kiko o Kenneth De Leon na kundi nan caption pa an sumaya pa na mga adopted pero wayay bahin sa mana. Ini an murag pagpadayag mato pa nan ila isab agig pagtubaga sa una na kumpirmasyon sa ila igsuon na si Ian De Leon na matud pa si jaraan nag-inusara og legal na taga pagmana na namatay na superstar na si Nora Honor. Tagatudlo pa ni Matet na sa amon na hulagway nila naman nagsuon an tinuod na sila an itsura nan matod pa mga managsuon na wayay bahin sa mana pero ang ilang mga pahiyom an sumaya pa na nagpakita na way ila pakialam kung maila man madawat. Tagatudlo na an na iniisab na mga pagbinaluhay na mga pulong an na posible na matupa indikasyon sa may tensyon na isab na mitumaw sa managsuon inihuman an matupa pagkamatay sa ilan na inahan na si anhing Nora Honor. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang Balitang Panghimagas. Miani sa klase-klaseng reaksyon sa netizen ang usa ka layaking nagpakasal sa usa ka manika nga naila lamang sa usa ka nightclub niadtong tuig 2019. Apan gihulagway sa layaking na ilang usa ka bodybuilder nga si Yuri nga nakitang talagsaong kalipay nga nakahatag kaniya og rason para mahigugma og pakaslan kining maong manika. Si Margo usa ka dal nga gipakaslan ni Yuri niadtong liwas pandemya
apan mas gidawat nini ang mga pagsaway kalabot na nini sa iyang himong desisyon ni Yuri nga usa ka lamang ka toy girl. Panalipod usab ni Yuri nga bisan pa man sa katayuan ni Margo nakahatag gihapon kini niya og panginahanglanon sa usa ka layaki rason nga ija kining nahimong desisyon nga pakaslan kining usa ka imaginary girl nga way kasing-kasing o walay emosyon kung ikumpara sa tinuod nga mulihok og mutubag nga ma-feel nimo ang gugma sa usa ka tinuod nga babaji. Pastilan, laon pa nila, nagkagrabi naman ng kalibutan. Ang explanation na Ano ba? medyo kuan kayo, medyo sensitibo kayo, pero nagets na ko ang iyang point, no? Ano may point, be? Hala ko no, explain nanay. Kung magpakasal man ka sa isa kadal. Nagpakasal siya sa usa kadal, meaning to say nga kanhi siyang nibati og gugma sa usa ka tinuod nga Tao? babaje pero nasakitan siya. Whereas kung nagpakasal siya aning dal nga bisan pa man og wala niya og dili niya ma-feel nga kana bitaw mahatag ang ihang panlawas nga kinahanglanon. Sex doll ba ini jud paslan? Yes. Okay. Kumpara sa tinuod nga babaji. Dili laong pa sa mga layaki niya nga mga kaiban sa trabaho nga anong kana man nga di man nimo mabati kung ugaling walay bias, way reciprocation ba? Yes, walay mainit nga reaksyon. Walay init nga reaksyon. Gumikan kay usa lamang kini ka toy girl. Butang ra. Pero laong pa niya nga ayaw mo pagbuot kaya ako may nahigugma. Ako ang gipakaslan kay ngano diri na ako nakita ang tinuoray nga kalipay nga gipangita sa usa ka babaji. Bisan patuod og kini usa lang ka butang. Laong pa niya nga aman lay tinuod nga babaji nga bili mo ako noon, bili mo ako niyan. Kani siya, wa magani sa reaction, wa magani demand bisan usa. So kibali, dili ako wayon, dili ako inag, walay bungangira, dili uli nganong dugay ka nakauli. Amo ba dyan yung taghanap? Wala yung explanation. Kung kuwan pa nila, passive ra karadyaw. Nahimo ang ilang pagpakasal, naudlot ang ilang pagpakasal niya adtong tuig 2020 gumikan kay pandemya lagi. Kuan pagkahuman sa pandemya, iyang ihadyong gi-organize ang maong kasal nga gitambungan sa siya mga kaiban nga mga bodybuilder, pero lagi daghang mga hunghong nga, uy, anong taon ni tawanan ni wa. Pao naman, sakto pa nimo tornilyo diha. Long. Pero mo lagi na in the end iya lang gyapon gibati, iya lang gyapon gipili ang inani nga klase sa laong paniyaw sa makabagong pag-ibig. Amo ba? Kung amoy magdaghan, no? Amo ba? Kung amoy magdaghan, no? Ani mo ba kay, 'di ba sa milabay ng mga higayon, Joy nagpakasal sa Silhig, nagpakasal sa John Lampaso. Uno pa to iba ng mga butang ija tagpakaslan. Kanang rice cooker. Kanding. Og iban pa. Kuman, sex doll. Pastilan. Uno na baga dyan. At least. At least dyan ay serbisyo na ihatag sa ija. Ay, balamang. Ang rice cooker, benepisyo niya pong kay Mukaon man. Ang silhig, map, napatoy kanding. Pastilan, no? Pero kali, nakahatag niya og dakong kapuslanan. Kay sex doll man. Ay, Lord, unsa na ni sila? Lord, tabangin mo, Lord. Crazy sila ako man, Lord. Amo man. Kung mo imagine nun ba? Kung amoy magdaghan, hindi lamang along pa nila budyag. Ani mo manggod kay makalawang kadto kita na sa kamoderno sa panahon, bagan di na nato masabot. In attitude na tagpakita ng iba ng mga tao. Pero himo noon kinabuhi man lagi nila diyon, walang basagan ng trip. Ani mo lamang an impresyon ng ibang tao. Laong pa mga diri nga mas gana man gud tong magkaparihag yung mong tao kay may kaunting salita at may kaunting emosyon. Nagets na din ako, tag-revise din akong istorya kay ngano kalaong mo gud gud nga ordinaryo lang nga toy girl ang iyang gipakaslan pero jaon ba jay mga benefits nga iyang nakuha. Siya ra ako explanation mo to nga tag-explain niya siyang kagulingon nga to nga nga naman yun nga kani magyud akong gipili badya jaon badya sa mga rason. Sige lang ato ang irespeto ang iyang rason unta magmalampuson og mahimong successful ang ilang gibuo nga pamilya nga bisan usa nga emosyon og pagbati wa gyud nila ang kuning lalaki gumikan ra lamang sa kaugalingon niyang panginahanglanon. Anato lamang siguro jay gato jamang ko na peace of mind.
kailang panidya, di man mo react, ana mo na sex doll. Sige Ani mo na lamang kay pag-interpret na ibang tao sa gani. imo, kuno na imo taghuna-huna. Pero lang palagi imo jong kinabuhi, imo jong vision. Nahana, wala na oras para sa pagkadadyon diri sa ito na programang Diretso Balitang Surigao. Maradyo ng gumati anay. Nga na kan Carvey Montsar na naamoy hiring work abroad. RMN raman mi, local raman mi. Dito siguro Basi sa mga natay posting, siguro. pasin sa peso. Diyan iban diri magpa-advertise sa amo, pero diyan mga mo paabot man ng mga seminar. Di ba si Piso Department Head, si Ma'am Lagrama? Si Ma'am Marcia Zel. At tulaman kamo sa LTPC. Good morning, ma'am. Og na-meet na ako niya last day. Amo ba? LTPC dyan siya. Kung dyan yung mga lang papagpakisayod, especially dyan, hiring o trabaho sa gawas, ato kang magpakisayod sa ija. Hoy, maradyo ang pamati isab kan Randy Santesas, kan Sir June Caranto, kan Mano Datoy, kan Ernest Heraldino, na nija na greetings, happy fiesta sa Barangay Danao. Oy, pista ba ako man? From Municipality of San Francisco, Awon. Lagi pa kan Robert Aguilar na nagsunod kuman sa ato programa. O ganato mga suki isab, dinha na sa Barangay Rizal na kundi himuon kumad na buntag and People's Day 2026. Oy, good morning usab sa toong mga kusog maminaw ng radyo dinha sa may sitio Tagbangkaan, Barangay Orok. Ato ang mga sukinting paminaw diha, mga listeners dinha ang naminaw kanunay. Good morning kanyong tanan diha sa may sitio Tagbangkaan, Purok 5, Barangay Orok, Surigao City. Sa kotek lang kaganina, yan ay ato oras para sa papadadyon diri sa ito na programa ang Diretso Balitang Surigao. Sa ngayon, sa ito na kaibanan diri sa control, si J.O. Bataan. Iniisab, anidyo mga radyo man idol, Jojo Ferrol, Idol Gerson Galotera Fuentes. Tatak, Aremen. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Oras sa dag, alas 8:15.